Huling alok ng Los Angeles Lakers. Para kila Jerami Grant at Robert Williams. Yan ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Ang Los Angeles Lakers ay nalugmok sa isang medyo static na estado. Nag-alok si Eric Pincus ng Bleacher Report ng isang panukalang pangkalakal noong Miyerkules, Hulyo 3, na babaguhin iyon sa pamamagitan ng pagkuha ng dalawang malalaking sweldo mula sa Portland Trail Blazers sa pamamagitan ng mga pagkuha kina Jerami Grant at Robert Williams III. Parehong sasagutin ang mga pangangailangan bilang malaki, may kakayahan na mga tagapagtanggol, bagamat si Grant ay pangunahing naging scorer mula noong umalis sa Denver Nuggets para sa Detroit Pistons noong 2020, isinulat ni Pincus ang kombinasyon nina D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Jalen Hood-Schifino at Christian Wood ay magiging sapat na sweldo para maibalik sina Grant at Williams nang hindi nag-trigger ng first apron hard cap. Kahit na ang Lakers ay magiging hard cap, iyon ay maaaring mangailangan LeBron James na kumuha ng humigit, kumulang $4 to $17 million sa ibaba ng maximum. Bagaman, pumirma si James ng 1+1 na deal sa 2 araw mula nang ilathala ni Pincus ang kanyang proposal na binabayaran siya ng halos $104 million sa susunod na 2 season at kasama ang parehong no-trade clause at pati na rin ang player option sa 2025 to 2026. Malamang na nasa loob ng kanyang karapatan si James na ibalik ang ilan sa perang iyon sa cap sheet ng Lakers para sa susunod na season upang mapadali ang isang trade kahit na kung siya o hindi ay hulaan ng sino man. Ipinahiwatig ng 4-time NBA champion nitong tag-araw na handa siyang kunin ang sweldo kung nangangahulugan ito na magdagdag ang Lakers ng tamang uri ng manlalaro na makakatulong sa kanya na manalo ng ika-5 titulo sa kanyang edad. Naglalaro si Grant sa isang 5 taon. $160 million na deal na may 4 na season na natitira sa kabuuang presyo na $132.4 million at may kasamang player option sa 2027 to 2028. Si Jerami Grant ay 30 taong gulang, ngunit siya rin ang uri ng defensively versatile at sizable wing. 6'7", 210 pounds, na perpektong magkasya kasama sina James at Anthony Davis. Ang combo forward ay nag-average ng 21 points, 3.5 rebounds at 2.8 assists noong nakaraang season sa Portland habang nag-shoot ng 40.2% mula sa likod ng arc sa 5.1 na pagtatangka bawat laro. Samantala, si Williams ay may 2 taon na natitira sa isang 4 na taong deal na nagkakahalaga ng $48 million sa pangkalahatan. Nakamit ni Williams ang second-team All-Defense Honors noong 2021 to 2022 bilang miyembro ng Boston Celtics. Gayunpaman, naglaro siya sa 35 regular season contest para sa Boston sa sumunod na season at lumabas sa 6 na laro lamang noong nakaraang taon para sa Blazers dahil sa injury. Ang 26-year-old ay magiging isang solid upside play para sa Lakers, ngunit siya ay potensyal na magagamit lamang dahil sa kanyang kakulangan ng tibay, sinulat ni Pincus. Huling patay ang Portland sa Western Conference noong nakaraang season at tumabla sa Charlotte Hornets para sa ikatlong pinakamasamang record sa buong liga sa 21-61. Binanggit ni Pincus na ang Blazers ay gumawa ng sapat na angkop na mga hakbang upang makaalis sa pagbabayad ng luxury tax sa 2024 to 2025. Para sa isang roster na halos walang tsansa na makapasok sa playoffs, gayunpaman, idinagdag niya na ang pag-alis sa malalaking kontrata ay maaaring magkaroon ng ilang apela sa kanila. Kung mangyayari ito, dapat na seryosong isaalang-alang ng Lakers ang paggawa ng isang laro para sa hindi bababa sa Grant. Kung hindi Grant at Williams, isinasaalang-alang ang kanilang unang round playoff exit ngayong tagsibol at ang kawalan ng pagpapabuti sa roster sa mga buwan mula noon. Si Chris Herring ng ESPN noong Hulyo 3 ay isinama ang Los Angeles sa kanyang kategorya ng free agency losers para sa mga eksaktong dahilan. Ito ay isang nakakadismaya na katotohanan ng Lakers na may 2 tumatanda ngunit kapansin-pansing malusog na mga superstar at isang sumusuportang cast na hindi sapat para sa tunay na pagtatalo
Sinulat ni Herring. So ayun lang ang hatid kong balita sa inyo mga maka-full court. Maraming salamat.